Faithful through every season. In fact, ang title dapat po niyan seasons or transition. Pero ginawa ko na lang faithful through every seasons. Na tapat, yung inawit natin kanina, no, sa lahat ng panahon. So, awit ulit natin mamaya yon. So, meron po tayong, pag-usapan po natin dyan, yung buhay ng mga Israelites. Napakakulay ng buhay nila. Madami po tayong pwedeng matutunan sa kanila, sa journey nila. So, pag-uusapan po natin yan for, including today, for 5 weeks. At una po sa pag-uusapan natin na yung Where Are You Right Now. Pero, ito po yung sinasabi ko na 5. Nakikita nyo ba? Ayan. Next week po yan. Yung ngayon is Where Are You Right Now. Next week, feeling trap. Sino dito yung feeling trap kayo? Parang hindi kayo makaalis-alis doon sa sitwasyon nyo. Pag-usapan po natin next week. And then the following week, in the middle of the mess, yung bang feeling nasa waiting season ka na parang ang gulo, ang problema. Hindi ka makaalis doon, paikot-ikot ka. Hindi nyo. And then, what will you do with your blessing? Ito yung nasa promise natin, yung mga from slavery to Egypt, to wilderness, and then nakarating sila ng promised land. Ano gagawin sa blessing na meron kayo? Sa panahon na binibless kayo ni Lord. And then the last is yung starting over. Ibig sabihin, minsan, di ba, may failure, meron kang kamali. Nasa promised land ng mga Israelites at sa captivity. So pag-uusapan po natin iba't ibang season, pero ang kagandahan sa Lord, through every season, hindi lang siya sa simula at sa dulo, kundi even sa transition, present po si Lord, faithful po siya, at hindi po siya nagbabago. Itong tree po na to, isa natin. Meron pong similar tree na inahanap ko sa Facebook namin ni Lori sa picture. Kaso nalagyan pala ni Lori ng caption na meron pong isang puno na kung saan ay parang katulad din po niya. Doon sa apartment namin, nung nasa Texas po kami, pinicturean ni Lori yun, same spot, every season. Ang ganda niya, kaso nalagyan kasi ni Lori ng mga caption, hindi ko na matanggal. Every season, nagbabago-bago yung kulay ng puno na yun. Same spot. Ang ganda sana, kaso hindi ko na mahanap yung original picture. So, nagbabago yung kulay, nagbabago yung, at least kahit paano, may nababago sa structure kasi nawawala yung dahon. Yung una, yung spring eh. Yung nagtagsibol, tama ba? Spring, tagsibol. Summer, and then fall, taglagas, and then winter. So, iba't ibang season ng buhay. Ang buhay ganun din po. Tama, no? Ang buhay may kanya-kanyang parang iba't ibang season. Isa sa season ng buhay, yung mga season na ine-expect natin. Ano sa tingin yung mga ine-expect nyo na mangyayari sa inyo? Na season, expected, na pwede mangyari. Lahat tayo dumaan sa pagiging baby. Di ba? Expected mo ang baby magiging toddler. Ang toddler, ina-expect mo na mag-aaral yan. Pagdating dyan sa school. From elementary, high school, college, ano susunod sa college? Magiging part na pag-graduate, ano yung tawag doon? Tambay. Ano? Expected yun. Huwag magagalit ang mga magulang pag tambay. Expected yan. May season lang naman eh, di ba? No? O pagkatapos po na, na-expect natin mangyayari. Work. Ano pa? Susunod. O mag-aasawa. Ouch. Pagsawa, syempre, plano natin magkaroon ng baby, and then, hanggang sa matanda na, at wala na sa mundo. Yun yung normal na inaasahan natin, di ba? Ano naman po yung, kung yun expected natin, ano mo yung mga unexpected, yung masusurprise tayo sa season ng buhay? Accident, biglang nagkasakit, cancer, ano pa ba? Aksidente na si Kuya, pangalan si Kuya Arnold, hindi na kasama kasi hindi siya makalabas dahil sa bumangga yung car niya. So yung mga unexpected po yun, iniwan. Sino mga iniwan na dito? Dami kong nakikita sa iniwan. Pinaaral, no? Dinalitan, boyfriend, tapos nasumakay ng barko.
Iniwan. Bakit kayo po comment? Anonymous nyo ay? Iniwan. Diba? You feel betrayed. Yun yung nakaka-surprise sa atin. Para po siyang ang buhay, para siyang din. Sino na po yung gumagamit ng GPS habang nagdadrive? Diba? GPS. Noon kasi, naranasan ko po noong 2003 to 2005, iniikot ko po yung North at Central Luzon hanggang Apari. Dahil nasa pharmaceutical ako na may mga medref ako noon, walang GPS noon. So imagine to travel ako from Isabela, Cagayan, Nuevas Vizcaya. Tanong-tanong lang po yun. Imagine niyo, napunta ko lahat po yun hanggang dulo ng norte at Hindi po uso ang GPS. Pero ngayon may GPS na eh. Ang maganda sa GPS, papakita niya sa yung location. Pero may problema ang GPS kasi gumagamit siya ng positioning parang satellite. Kapag nasa tataas ka ng building, nasa gitna ka ng tataas ng building, sometimes nawawala siya. So ang buhay ganun minsan. Pag naranasan ko dati yan, di ko alam kung saan part ako ng city sa Amerika. Siyempre pag nag-drive ka, matitense ka ay. Kasi lalo na pag may mga one-way, tense ka, di ba alam gagawin mo, parang paano to, magkamali ako, mahuli ako. May ganun, di ba, hindi ko lang kung naranasan nyo. Lalo sa Manila, maraming, maraming mga nangungutong doon na traffic enforcer, mamali ka lang doon. Kaya ako, di ako nagdadrive sa Manila po, kahit may GPS. Hanggat maaari, ayoko mag-drive. Nagdadrive lang ako doon pag Pasko. Pero yung normal na di, ayoko po. So, ganun sa life, minsan, yung kawawalan ka ng, magugulat ka na lang, i-ghost ka na lang. No. Iiwan ka na lang. Then you feel betrayed. Ang dami nakaka-connect ng mga kabataan. Mga nag-iwan. Hindi ko lang alam po sa mga katandaan. Naiwan. So, yun po yung difference po ng GPS. Pero ang difference naman po nito, si Lord, hindi siya katulad ng GPS na nawawalan ng signal. Sa lahat ng panahon, siya ay nariyan. Iyon po yung gusto kong iwanan sa atin na message. Bakit inawit natin yun eh. Sa lahat ng panahon, si Lord kasama natin. Yan ang question eh. Ito, be honest. Where are you right now? Hindi yung physical Nasaan po kayong season ng buhay nyo ngayon? Inawit natin. Maaring yung iba, nasa season ng masaya, kasama ang boyfriend, girlfriend, may trabaho, maayos. Yung iba naman, kakakaroon ng baby. Yung iba naman nasa season ng nasa season ng waiting. O nasa season ng breakup. Ayun, mabigat pag breakup. Madaming season. May mga season na hurting, na wala na mahal sa buhay. Iba-iba ang season natin. So mahalaga po na dapat be honest na, Lord, anong season ako sa buhay ko ngayon? Kaya niyo po bang kapangalanan ng season ng buhay mo ngayon? Pwede ba kayo maging honest? Kasi kayo lang naman sa kasi Lord eh. Kaya niyo bang sabihin na, Lord, nandito ako sa season na to. In fact, sabi po ni Christine, napindot ko pala siya, Ano ba't yan? Yan. Nagkamali ako. So, meron po akong gagamiting acronym lang. Tatlo para matandaan natin. Di ba, where are you right now? Sa message na to, gagamit lang ako ng word na now. And number 1 po dyan is yung name your season. N. Name your season. So, napangalanan nyo na yung season nyo ngayon. Kaya nyo bang sabihin, Lord, na andito ko sa season na to ng buhay ko. And may maging honest ka sa Lord na walang pretension. O ganun po kayo, nandano na. Alam niyo na kung nasaan season kayo ng buhay ngayon. In fact, mahalaga na dapat ma-acknowledge natin at ma-recognize natin yung talagang season ng life natin. Kasi bakit? Sabi nga ni Christine Caine, isang kinilang author at evangelist, sabi niya, the first step to moving forward is naming where you are now and trusting God's plan for that season. Para maka-move on ka, maka-move forward ka,
magsimula kung kailangan ng healing, kailangan ng encouragement, kailangan ng hope. Kailangan mong aminin sa sarili mo kung nasaan season ka. I-acknowledge mo siya. Kung nasa season ka ng pain, then acknowledge mo na season ka ng pain. Kung nasa acknowledge ka ng season na lost, then i-acknowledge mo na sa lost ka. In fact, kung halimbawa, masakit ang ngipin nyo, kanang ngipin nyo dito bagang, isang buwan ng masakit, hindi ka makakain, hindi ka makatulog. Pero, alam mo na, sabi ng dentist mo, na dahil masakit yan, ang dahilan is bulok na yan, kailangan ng bunutin. Pero ikaw sinasabi mo, hindi, puyat lang siguro ako. Or baka, iniwan lang ako ng girlfriend ko kaya sumasakit, siguro epekto lang yun. Pero sabi ng dentist, bulok na siya eh. So, ganun sa life. Para magsimula ang healing, magsimula yung, kailangan i-admit mo, na kailangan ko itong aminin na kailangan kong bunutin ang ngipin ko. Through the dentist. Pagtiwalaan ko yung dentist, yun ang kanyang profesyon. So, gano'n sa life, kailangan po natin na i-admit at pangalanan kung nasa ang season po tayo ng life. In fact, merong season ng panahon na kailangan bunutin ang ngipin niyan. Sino po sa inyo dito yung buo pa ang ngipin, walang bawas? O wala naman, di ba? O ikaw, bata ka pa kasi, kain ka na maraming tsokolate. So lahat po tayo may panahon na bubunutin ang ngipin natin. May panahon na papastahan yan, may panahon na, di ba? Bakit? Ano sabi ni Ecclesiastes? Ito yung ating magiging passage po ngayon, di ba? Sabay-sabay basahin po natin, For everything there is a season, a time for every activity under heaven. A time to be born and a time to die. A time to plant and a time to harvest. A time to kill. Pause muna. Wala naman panahon. Baka isipin nyo, may panahon na pwede ako pumatay, ha? Hindi po yun. A time to heal. A time to tear down and a time to build up. A time to cry and a time to laugh. A time to grieve and a time to dance. Verse 5, a time to scatter stones and a time to gather stones. A time to embrace and a time to turn away. A time to search and a time to quit searching. Sa mga nagsisearch pa rin dyan ng love. Quit muna kayo. Pause muna kay Lord. A time to keep and a time to throw away. Yung maraming mga kalat na, maraming mga, baka sama ko na naman yun doon. A time to be quiet and a time to speak. A time to love and a time to hate. A time for war and a time for peace. What do people really get for all their hard work, sabi ng author? I have seen the burden God has placed on us all. Yet, God has made everything beautiful for its own time. He has planted eternity in the human heart, but even so, people cannot see the whole scope of God's work from beginning to end. Sabi sa tradition ng author ng Ecclesiastes, I see King Solomon. So naranasan niya, alam niya na lahat ng bagay. And according to him, merong a time for everything. Merong oras, may panahon sa bawat mga bagay. So normal lang kung makakaranas po tayo ng mga expected and unexpected. Kasi bakit? Tao po tayo. Normal lang po yun. In fact, sabi dyan, di ba, meron po tayong, ito yung mention ko kanina, seasons. Yung expected at unexpected. So, expected lang po, sabi ni Solomon, ng writer ng Ecclesiastes, na may mga panahon na magagather ka, may panahon na ito-throw mo yan, may panahon na iiyak ka, may panahon na tapos ka na sa pag-grieve, sasayaw ka na. May kanya-kanyang panahon po ang bawat bagay. At yung expected naman sinasabi natin, so normal lang na kapag ako nga, ito yung tatlong bugoy, yun, kakatabi yung anak ko, anak ni Ma'am Marge, si Pia, si Axel, si Mal. So yung season na to, yung tatlo na yun, hindi pa nakikinig sa akin yan ngayon eh. Pero, okay lang po yun. Alam niyo kung bakit? Kasi season yun eh. Dadaan po sila sa ganung stage. Lahat po tayo dumaan sa stage na kung saan ay at a younger age natin.
parang hindi pa tayo ganun ka-conscious at ka-focus. Sa lahat ng madaming iba't ibang season. Pero ang mabigat kasi, yung season na, yung unexpected. Sino nag-enjoy sino dito yung parang adventurous? Gusto niyo sa life niyo yung mga unexpected? Wala naman, di ba, no? Hanggang maaari gusto nga natin planado eh. Gusto natin nakaplansyado para walang surprise. Ang bigat kaya pag may surprise sa buhay, hindi ka basta makareact. In fact, marami po sa buhay natin na dumarating na hindi natin pinili. Kayo ba may mga bagay kayo, lahat ba ng buhay, ng nangyari sa buhay niyo, pinili niyo? Di ba? Hindi naman. In fact, marami mga hindi natin pinili. Yun nga yung mga ayaw natin na piliin kung tutuusin eh. Kung pwede lang pumili, ang pipiliin natin lahat ng lahat na mabubuti, lahat na masasaya, lahat ng mga productive. Ayaw natin ng mga bagay na hindi natin gusto dahil it will cause pain or hurt sa atin. So, anong ibig sabihin po niyan sa life? Sabi nga, you cannot always choose the things, events, or circumstances you will face in life. Tama, di ba? Hindi po natin mapipili lagi ang mga bagay, mga pangyayari, mga circumstances na haharapin natin sa buhay. Ang ibig po sabihin nito, regardless of your status in life, kahit mayaman ka, kahit ikaw sino ba yung pinakamayaman? Si Bill Gates. Dadaan ka sa mga problema na hindi mo inaasahan. Kahit meron ka pang team na napakagaling magplano, dadaan ka sa mga bagay na hindi mo inaasahan. Regardless of your race, regardless of your education, kahit na anong talino mo, dadaan ka sa buhay. In fact, dahil nga hindi mo kontrolado yung mga bagay, pwedeng merong akong naalala nun. Ang talino-talino niya, ang ganda ng future niya. Promising, nagkasakit, nahinto sa pag-aaral. Ano yun? So, hindi po parang safe na dahil ang galing mo magplano, sinisecure mo na yung future mo ay protected ka na from pain or hurt or anything na sinasabi po natin. So, regardless of your decision din na mabuhay ng healthy. Tama? Alam niyo yung story, di ba, na feature saan ba yun? Kay Corina Sanchez ba yun? Yung Christian, 3 anak niya na lalaki, napakagwapo, di ba? O, ang healthy nun. Isa namatay sa cancer. Tapos yung dalawa, alam na nila mangyayari sa kanila. Cancer din. Napaka-healthy, ang gwapo. Yung isa, para lang ma-prevent. Lahat na ng expert. Kinonsult na, namatay pa rin. So, ibig sabihin, hindi po masamang, tama lang po na mag-zumba, mag-walking, jogging, pero it doesn't mean na dahil sa nabubuhay tayo ng healthy, nabubuhay tayo ng very selective tayo doon sa kinakain, ininom natin, ay protected na po tayo sa mga unexpected event. Yun, nakakagulat yun para sa magulang. Imagine mo, ang healthy ng mga anak, tapos nagka-cancer. So, normal po siya. I mean, hindi siya normal na, sasabi ko normal siya kasi tao po tayo at sabi nga ni Solomon, there's a time for everything. So, dadanasin po natin yon. At ang Israel, sila po ang perfect example ng grupo ng tao na kung saan ang daming pinagdaanan na journey. From slavery, sino nakakilala kay Joseph? Joseph the Dreamer. Alam naman natin si Joseph, di ba? Quick snapshot lang po ito kasi hihimayin po natin ito sa mga susunod na Sundays. Si Joseph, di ba, binenta siya ng kanyang mga kapatid. Hindi ko siya masyadong elaborate, pero, di ba, siya season din na pinagdaanan niya. From secured ng family, nabenta siya, napunta siya sa prison. Di ba? Season na yun, naging faithful siya kay Lord. In short, napunta po siya saan? Sa pangalawa sa pinakamataas na posisyon, pangalawa sa Pharaoh. Nandahil po doon, di ba, nasave po yung family niya kasi di ba nagka-famine, and then, nasave yung family niya, and then nung naglipatan na yung mga Israelites sa Egypt, di ba nag-multiply sila? Dumami sila ng dumami. Imagine yung season ng hardship nila, napunta sila sa isang foreign land,
at pinagpala ni Lord i-bless with blessing nung pero. Pero nagkaroon ng bagong nagkaroon ng bagong leader na hindi kilala si Joseph. Na-threaten siya na baka itong mga Israelites na to ay mag-revolt or so nangyari, pinahirapan po sila. Season. From season na yon, safe. Nasaan sila? Naging slave po sila. All of a sudden, yung akala mo, ang sarap ng buhay mo. Kaya po yung, huwag po kayo magtataka, huwag kayo magagalit sa Lord. Pag-usapan natin next week, yung panahon na parang alam mo yung sitting pretty ka lang, tapos bigla ka na lang, naging slave ka, or in short, parang naghirap ka. Bakit ganito? Nagtatapat ako sa Lord. Tapos bigla na lang, all pa sa akin, nasa sitwasyon naman ako ngayon na parang ino-oppress or pinahirapan ako. From that season, lumipat po sila sa season ng napunta po sila sa wilderness. After po makalaya sila doon sa Egypt, napunta sila sa wilderness na kung saan, at least I think 11 days na malapat, pero it took them 40 years. Wandering. Season po yun. Doon po ang daming learning sa kanila. And then from that place, napunta po sila sa promised land. So, season. Tayo po dadaan sa iba't ibang season. Pero ang pinakamahalaga, alam mo kung nasaan season ka ngayon. Kaya mo siyang i-acknowledge, Lord, nasa season ako na to, then, ano ba ang dapat kong gawin? Anong dapat kong gawin sa season na to? Ano ang nais mong gawin ko sa season na to? Ano ang learning na nais mong matutunan ko sa season na to? Kami, paulit-ulit kami, kaya close yung topic na to sa akin kasi alam niyo naman ako, ang hirap pala magpastor pag may pastor ka, si Lord, ikaw muna yung gagamitin niya, papadalas mo na sa iyo yung mga dapat mong i-preach para makarelate ka. Alam niyo naman na life namin, iniwan ni Lori yung kanyang magandang words sa Colegio San Agustin. Dito nga, imagine nyo yung 2003, ang matrikula at tuition fee ng bata doon 100,000. 2,000, 100,000. So may chance dapat si Ting na magkaaral doon. International school na, di ba? Kung alam niyo yung CSA sa Makati, iniwan ko din ang board ko as pharmaceutical manager. So nag-apply kami sa US para sumunod na kay Lord. Doon ang plano namin na mag-stay na, mag-immigrant na. Pagdating namin doon, hindi namin alam na si Lord po sisimulan agad kami sa season ng masasarap, ng mga painful, di ba? Ano nangyari kay Lord, di ba? Unang taon nabuntis siya. After niya mabuntis, after 2-3 months, nakunan siya. So yung season na yun, napakahirap sa amin nun kasi imagine nyo, sabihan ka ba naman ng mga nag-PPM sa'yo na hindi yata siguro kasi kayo marunong mag-ano ay. Mga Kristiyano pa yun PPM ay. Baka hindi kasi kayo marunong mag-alaga. Baka ganito-ganito, sabi ko, Lord, ay, mapependak mo na. So season, masakit para kay Lori yun dahil siya yung nag-take. After a year, ang galing, nakabuo uli kami. So biyaya ni Lord, yung season na yun. And then after 2 months, na-diagnose ang father niya na merong cancer. Para lang po doon sa maaring bago sa amin, hindi nyo alam yung story. Nagka-cancer yung father ni Lori, na-diagnose siya. During that season, nabuntis siya. After nang ma-diagnose, nakunan po uli si Lori. So, after niya makunan, ano po nangyari? Namatay yung father po niya. Pahinga kami ng maybe 2 or 3 years yata. Nagpa-check up kami sa lahat ng mga ganyan stage. Perfect po kami, healthy. So, yung nagsasabi sa amin kasi di kayo ganto. Healthy kami. So, di ba? So, traumatic para kay Lori. So, imagine yung sitwasyon na that time, yung pangalawang, na parang, yung second na, second miscarriage, yung sabing, balik sa akin after a week, i-confirm natin through, ultrasound, para na kami binuhusan nun, ng tubig na parang, Lord, ano to, another ganito na naman, another season na naman na to. Pero hindi namin kinwestiyon si Lord na, Lord, naglilingkod kami sa iyo, napakabihig ko nga kahit ako hindi ako lumalabag sa batas never namin kinwestiyon si Lord that time. Pero umiyak po kami maghapon. Nag-close kami sa room, tapos nag-worship lang kami. Season. After po nun, di ba nakunan siya, nagpahinga kami, then after 3 years, yun na po si Tim. O, di ba? Yan. Yun na si Tim. So, mahalaga si Tim. Pero even yung panahon natin buntis si Lori,
yung hospital ay para naming hotel. So, risky ang pregnancy ni Lori, pabalik-balik kami ng hospital. So, imagine mo, first year, $16,000, second year, $18,000 bill. Usamang pera. So, season. Pero nakita namin kung paano si Lord, sa season na yun, napaka-faithful niya, hindi niya kami iniwan. In fact, yung pangalawang time na nakunan si Lori, may Bible study kami, Friday that time. Sabi niya, usap kami, sige, umiyak tayo maghapon. Umiyak kami, sabi namin makasama namin, sige, tuloy natin Bible study. Kasi, ano yun alam siya David, yung after mamatay yung ano niya, nag-worship siya, umiyak siya, okay, the following day, okay. Pero it doesn't mean na walang pain. Pero nakita namin na, Lord, may reason ka behind this season ng life namin. And katulad ng story na sinasabi ko sa inyo, after, I think, 2-3 years, doon namin na-realize, kami pala ay Exhibit A. Meron pala sa community namin doon na ganung asawa. Hindi ko na ulitin ang kwento, ganoon exactly, parang pinotocopy ang mararanasan nila. Yung pala yung season na yun, gagamitin ng Lord yung life namin, para ma-encourage yung mag-asawa na dadaan sa ganung season. Exactly the same. So, imagine yun, sino pipili ng ganung season na gagamitin ka ni Lord? Diba? Ang hirap. Pero, faithful po si Lord sa season na yon. So, sabi ni Lord, okay, it's time to, bumalik na kayo ng Pilipinas. So, ang ginawa namin, bumalik kami ng Pilipinas. No backup plan. Pwede mag-work si Lori sa international school. Pwedeng pumunta kami ng Australia. May season pa nga na nagpa-plan kami sa Hermosa nitong 2000. May tumawag sa amin na yung pala, hindi ko alam, panel interview pala yun. Tapos pinag-aayos na pala kami ng papel. Pinagpapasa na kami ng pictures. Sabi namin, ano po ito? Ay, parang pupuntahin na kami ng Australia. Kasi nakita nila yung ginagawa namin church nung nagsisimula po kami ng 2018 sa Hermosa. Sabi niya, gusto ko yung ginagawa niyo mag-asawa, pwede niyo may matulungan dito sa Australia. So hindi ko alam, ganun parang kukuhanin na pala kami. Eh wala naman sa heart ko yun. So pinauwi kami ni Lord dito sa Pilipinas para gawin ito. So season, nagtitiwala kay Lord. So kung hindi kami sumunod kay Lord, di ba? Hindi magsisimula biyaya pa rin ni Lord. So, kailangan hindi namin alam, merong isi-save sa Lord through our lives, yung pagsunod namin, di ba, sa season na to ng buhay. And, nandito kami sa Amerika, sabi ko, Lord, gusto ko yung church na to, community church, yung Lord Place, lagi ko binabagit sa inyo. Pag nag-uwi kami ng Pilipinas, ganitong church ang gusto kong gawin. Community, dama mo yung grace. So, umaasa, in fact, nung 2 years ago ba yun, nung anniversary natin, may pinakitang video doon na kung sabi ni Pastor Brian, sige, parang kukuhanin namin kayo as network, supportan namin kayo financially, mentoring. So, pinag-pray natin yun. Pinag-pray natin yung season na yun. And for last year, for twice na ako nag-message, walang sagot. Sabi ko, napaka-unusual. So, Lord, saan kami sa season na to na expansion? 3 weeks ago, nag-message ako, sumagot siya. Sabi niya, Ray, nalungkot ako kasi sabi niya, hindi dahil sa ayaw namin, or kasi short, yung too much on the plate. Sabi niya, dami namin kailangan gawin. Kukunti ang staff, madaming commitment, so ayaw namin matulad ka doon na gano'n. So, gusto namin kaso hindi namin magawa. So, in short, hindi natuloy. Nakakalungkot. Diba? Pero sabi ko, I totally understand, Pastor Brian. Pero, gano'n talaga ang life. Naunawaan ko yung season. Kanina, naalala ko, sabi ko, sina Norman, si Sarina, dalawa na lang anak, magkakasama kami po nila. Isa kaming church planting team. Kumbaga sa team namin, parang, ayoko sabihin, dream team. Kasi andun na lahat, kumpleto kami. Sila, meron pa kaming dalawang grupo na nakasama lang yung sa church ngayon, na ang gaganda ng mga boses, nagli-lead. Yung isang kasama namin, si Barry, nandoon, siya na yung nagkakampus missionary. Yung ginagawa ko ngayon sa atin, kumbaga parang, dream team to Lord. Pero na during the pandemic, hindi kami nagtuloy na. At si Lord, ang galing, no? Season how I wish, sabi ko, Lord, sana itong team namin ito, ulit-tuloy ito, di mas lalo pa kaming kompleto, magaan. Pero season? May season There's a time for everything, season for everything. Nahati kami. Naghiwa-hiwalay po kami tatlo.
Sila napunta sa Rangers. Dapat magkakasama kami kung umuuwa ko sa kanila. Doon sa Balanga. Malapit sa Palengke sila sa Rangers. Si Bahari napunta ng Rizal. Sa Rizal, tayo na dito. So may season po. There's a time for everything in a season. Pero, ang isa lang pong nakita ko dito, tapat ng Lord. So kung paano, sabi ko, Lord, nalungkot naman ako doon sa sinabi ni Pastor Brian. Sabi niya, ganito doon, sabi mo si Pastor John, tignan natin kung ano pwede gawin. Hindi ko na kinausap kasi siya yung pinakamataas. Nagtiwala na ako, Lord, alam mo yung nangyayari. Diba? Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Kung paano mo tinawag kami dito, ikaw pa rin na magsusustain sa amin. So, naming your season, mahalaga, pero hindi naman po doon nagtatapos yun. Ngayon, alam niyo na yung season niyo. Di ba, parang, then what's next? Ang madalas pag sinabi mo, Lord, nasa painful season ako ngayon. Ang madalas, di ba, tinatanong natin is, Lord, bakit mo pinahintulutan or pinabayaan na mapunta ako sa ganitong sitwasyon? So, pahalaga yung second part, which is, now, open your eyes to God's faithfulness. Ano po nakikita niyo sa season niyo ngayon? Ano po, saan po nakafocus ang mata niyo sa season ng buhay niyo ngayon? Doon ba sa nang iwan? Parang bakit na kasi ako iniwan? Wala naman ako ginawang masama. Bakit niya ako pinagpalit? O doon ba sa mga dreams na hindi natupad o natuloy? Saan po nakafocus ang season nyo? Saan po kayo? Ano ang nakikita nyo? Kasi ganoon naman talaga kapag nasa hardship ka, nasa painful or difficult season ka, may tendency na na tayo po ay tumingin doon sa kung ano yung mas nagdudulot ng pain. Kaso ang problema, mas lalo lang na ma-magnify yung pain. Hindi tayo makaalis doon sa season na yon, or hindi natin matutunan kung ano dapat natin matutunan sa season kasi nakafocus po tayo doon sa hindi dapat natin bigyan ng attention. So I want to encourage you na open your eyes to see God's faithfulness. I-shift po natin ang ating mga mata sa kabutihan at katapatan. Lord, ipakasabi po sa Malakay, sabi yan, chapter 3, verse 6, I am the Lord and I do not change. Hindi nagbabago si Lord. Ano sabi sa Hebrews 13:8? Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Hindi po siya nagbabago. Siya po yung tapat noon, tapat ngayon, at tapat magpakailan pa man. Mabiyaya siya noon, mabiyaya siya ngayon, at mabiyaya siya pakailanman. Hindi po siya nagbabago. Hindi po siya katulad ng natin na nagbabago. Tama. Isipin niyo yung mga taong hindi niyo nakasama ngayon. Kasama nyo ngayon, nagbago ba sila? Katulad nun, di ba? Or works, pinipipray ko, Lord, excited ako sa magiging partnership namin ng Lord Place, ganito. Pero nagbago eh. Hindi dahil sa ayaw nila, kundi may mga bagay kasi na hindi mo inaasahan na mangyayari. So yung mga kaibigan nyo, classmates, di ba? Classmates mo ngayon, next school year, hindi mo na siya classmate. So iba-iba ang season. Churchmate mo ngayon, o tayo, di ba? Magkakasama kami ng season na yun, pero ngayon, hindi na siya kasama. Paiba-iba po, nagbabago. So meron po ba kayong mga tao sa buhay nyo na you expect na, Lord, sana hindi sila magbago. So wag po kayong masyadong, atag doon, parang, kung asahan nyo merong talagang magbabago talaga eh. Hindi lang mga tao, kundi pati family situations. Tama? Family situations. Pwedeng sagana sa panahon na ito, tapos biglang nawala ng work si tatay. Nawala ng work si nanay, tapos biglang for some reason nakabilang bahay si tatay. Family situation, broken relationship, hindi magkaayos ang family. So, opportunities.
O katulad nun, we're praying for that, pero nag-close ang opportunity. Bigla-bigla nag-close ang opportunity. Health, finances, di ba? Marami pong nagbabago, pero ang gusto ko lang pong sabihin sa inyo, si Lord hindi nagbabago. Hindi po siya nagbabago. Ipakasabi ni David. Ito po yung sabi ni David. Sabi niya, ito yung conclusion niya. I was young, and now I am old. Imagine yung season na pinagdaan ni David. Si King David. Sabi niya, dati bata pa ako, pero ngayon matanda na ako. Yet, sabi niya, I have never seen the righteous forsaken, or their children begging bread. Tama. Ako din, ganun po na sabi ko, Lord, marami pang mas matatanda na sa akin, hindi ko na tatawagin. Pero kayo, naranasan niyo ba na magkulang si Lord sa inyo? Diba, kapag tinignan natin, never na nagkulang si Lord eh. Sabi ni David, I have never seen na nakakita ng isang anak ng Diyos na nagkulang o pinabayaan ng Lord. Base po to sa experience ni si David, ang daming pinagdaan ng season. Di ba? Panahon ng season ng maayos siya, season na nagkasala siya, pinapatay niya yung asawa ng soldier. Panahon, season na nagtatago siya, tumatakbo siya dahil gusto siyang patayin ni King Saul. Panahon na parents na siya, father na siya. Season, ang dami po niyang season. Ang conclusion niya, never na nang-abandon si Lord. Never siyang nang-iwan. Tama, no? Hindi siya nang-iwan. Hindi siya nagbabago. So, yun po yung season na naranasan ng Israelites. From slavery to wandering to promised land, even nung magkasala sila at hindi sila sumunod kay Lord after nung nasa promised land na sila, si Lord faithful po siya through every season. Hindi po siya nagbabago at hindi po siya kailanman magbabago. Dineliver po siya ni Lord, yung mga Israelites sa slavery sa Egypt, sa desert, kung saan sila po ay paikot-ikot for 40 years. Nag-provide si Lord ng mana, kakainin everyday, saka ano ba yun, yung quail? O imagine nyo, kahit nakakulit-kulit, katigas ng ulo. Katigas ng ulo ng mga Israelites. Si Lord faithful pa rin po. At even nung nasa promise na sila, hindi sila sumunod kay Lord sa pinagagawa ni Lord sa kanila. Si Lord nagpo-provide pa rin. So therefore, we have to open our eyes. Balikan niyo po yung nakaraan. Mag-flashback po kayo sa buhay niyo. Like 5, 10 years ago. Si Lord ba naging faithful sa inyo? Kung may pangangailangan kayo ngayon, kung babalikan niyo po yung nakaraan, si Lord ba pinatagpo yung pangangailangan niyo? Nagkulang ba siya? Di ba hindi naman? Nagpapagaling ba siya? Yes, nagpapagaling. Sometimes, pag hindi gumaling, yung grace ni Lord, sapat pa rin naman. Di ba? Look back. Then look around. Pag tinignan niyo yung paligid niyo, si Lord, minsan hindi lang natin talaga siya nare-recognize na presence siya. Kasi bakit? Nakafocus po yung eyes natin doon sa sa hindi dapat natin bigyan ng attention, ng focus. So look around. Ano yung mga ginagawa ni Lord sa life niyo ngayon na sabi nga ng Romans chapter 8 verse 28, but all things work together for good. Di ba? To those who love the Lord. So may mga bagay na ginagawa si Lord na baka hindi po tayo aware na ginagamit ni Lord para ipakita at iparanas sa atin na anak, faithful ako. Hindi mo lang siya nakikita kasi nakafocus yung attention mo. So hindi dapat mong bigyan ng attention. Then, look ahead. Di ba? Look back, look around, and then look ahead. So yung future natin ay full of hope. Open your eyes to see God's faithfulness. And then lastly, paano naman yon? Sino po dito yung nasa season na naghihintay? Di ba ang hirap maghintay? We have to wait with hope. Ang hirap maghintay. Sino po dito yung merong talent, may skills, o nag-i-enjoy na naghihintay ng mga maybe hindi lang isang araw, 2 oras, taon? Di ba? Hindi po tayo, lalo sa panahon natin ngayon ng social media, pinabilis lahat. So yung ating skills or kakayahan sa paghihintay napakahirap.
Yung iba, anong ginagawa niyo pag naghihintay kayo? Anong nararamdaman niyo pag naghihintay kayo? Iba-iba po tayo ng coping mechanism, iba-iba po tayo ng ginagawa sa panahon na naghihintay tayo. Yung iba, ang ginagawa ay habang naghihintay, nag-aalala. What if? Paano na? Paano na kung hindi nabating yung pinagpipray ko na to? Paano na? Di ba ang daming what if? Habang naghihintay, iba naman po na-prostrate. Bakit napakatagal naman, Lord? Napakatagal naman ng trabaho na pinagpipray ko. Nape-pressure na ako sa bahay. Member na ako ng ang tawag doon? Tambay society. Nape-pressure na ako, Lord. Bakit napakatagal? Nagpapagamit naman ako sa church. Napaka-faithful ko naman. Lord, bakit naman napakatagal mo akong pagalingin? Di ba pinapagaling mo? So, di ba, frustrated. Iba naman, nagda-doubt na tayo. Kasi parang, Lord, mahal mo ba ako? O baka nalimutan mo na ako? So, yun po, pero we can wait with hope. Instead na mag-worry, ma-frustrate, mag-doubt, pwede po tayong maghintay na merong pag-asa. Ano ba ibig sabihin ng hope? Ang hope po is a confident expectation of a favorable future under God's direction. So, ibig po sabihin yan, habang naghihintay, looking forward po tayo sa mga pangako ng Diyos na merong joy, saka patience. Na, Lord, naniniwala ako na habang ako'y naghihintay, mabuti ang plano mo. In fact, kaya po tayo maghihintay ng merong hope. Kasi, merong plano ang Lord sa life natin. Sabihin mo sa katabi mo, may plano ang Diyos sa buhay mo. Sige, sabihin mo. Yung sinabihan naman, mabuti ang plano ng Diyos sa buhay mo din. Maghintay sa plano ng Diyos. Mabuti po ang plano ng Diyos. In fact, ang sabi po ng Jeremiah, asan niyo yun? Wala. Basahin ko na lang, hindi po na nalagay. For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. Mabuti ang plano ng Lord, and ang part lang natin is to trust the Lord. Na Lord, may plano ka pala, pero ito plano ko eh. So mahalaga yung plano ng Lord ang maging plano natin. So we have to trust na ang plano ni Lord ay mabuti, hindi i-harm. So minsan, kung ang sitwasyon po natin ay challenging, nasa painful season tayo, minsan, iniisip natin, Lord, ano ba to? Sinisira mo ba ang buhay ko? Pero as long as alam mo na sa sentro ka at kalooban ng Lord, even sa season ng pain, sa season ng hurt, mabuti ang plano ng Lord na sabi nga na Romans chapter 8 verse 28. So how do we wait? Ito po yung application. We wait while we worship God while waiting. Hindi lang po yung katulad ng ginawa natin ngayon na tayo po ay kumakanta, tayo po ay papalakpakan. Pagising mo sa umaga, imagine mo na sa season ka ng sasaktan ka. Pagising mo sa umaga, Lord, I choose and I declare na pupurihin kita ngayong morning. Kahit nasa season ako ng pain. Throughout the day, Lord, kapag nakakaramdam ako ng pain, habang ako'y naghihintay, magpupuri ako sa iyo. Bago ako matulog, Lord, magpupuri ako sa iyo. Bakit? Kasi merong nababago sa atin. Nababago yung damdamin natin. Natutulungan tayo ito na mag-focus kay Lord, hindi doon sa kung ano yung pain. Pangalawa, we seek and meditate on the Word while waiting. So kung may mga pangako tayong hinihintay, mas mabuti at the best ang pangako ng Lord. So nagme-meditate tayo sa pangako ng Lord. Sabi mo, Lord, di ba? Di mo ako iiwan ni pababayaan. Kung pinabayaan mo at iniwan man ako ng tao na inaasahan ko nangako sa akin, ikaw di mo ako pababayaan. Tapat ka at hindi mo ako pababayaan. So, we can trust ang Lord na mabuti ang plano niya. At higit sa lahat ito po, meron akong quotation nireserve ko siya para sa season ng waiting. Maganda yun. Pero ito, we serve God while waiting. Habang naghihintay, ang pinakamabuti po natin gawin ay maglingkod sa Diyos. Hindi po tayo kasi pag maghihintay ka, di ba? Naiinip ka. Pero gusto natin maging productive habang naghihintay.
So imagine mo, loobin ng Lord, habang naghihintay ka, di mo pagpulat ka na lang, yung pinag-pray mo ay na pala, naging productive ka. So, ang sabi ng Lord, iba ito pala, napunta dyan yan. Ito yung kanina eh. Basahin ko lang. Sabi po, those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not faint. Habang naghihintay, nagpupuri, pinalalakas ni Lord. Habang naghihintay, nagbabasa, pinag-meditate na salita ng Diyos, pinalalakas ng Diyos. Sa halip na manghina, lumalakas po tayo. Yun po yung pangako ng Diyos. In fact, so therefore, we have to wait with hope. And, ito yung sinabi ko kanina. Bakit? Kasi, pwedeng panghawakan ng salita ng Diyos. Hindi po siya nang iiwan at hindi tayo pababayaan. So, in closing, nasaan po tayo ngayon? Alam niya na, identify natin at inagagawin. Pwede ba tayong umawit? Awitin natin yung, inawit natin kanina yung sa lahat ng panahon. And take this time na si Lord lang naman po talaga, saka tayo ang nakakalam sa kung ano, kayo po nakakalam sa kung ano pinagdadaanan ninyo eh. So, tayo po tayo lahat and aawit po tayo at